Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Kahapon kinontent ko yung yung ah kinontent ko yung pagkaso ni Vic Soto. Ngayon may rareakan ako ni Christopher Min pahayag ni Christopher Min. But 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 first basahin ko muna yung mga comment nyo ng kahapon. Kasi parang marami ako nalaman eh. Yung may sa akin, no, may nagsasabi, sana pinanood mo muna yung buong interview. Hindi na. Kwento nyo na sa akin ng diretso. 'Di ba? Pag may tanong ako at alam nyo naman yung sagot, sagutin nyo. Hindi na yung, sana pinanood mo yung sana pinanood mo ng buo. 'Di ba? Shortcut tayo. Ang ni-encourage ko rin kasi dito, ah audience participation din naman. Kasi para tayo nag-uusap lang naman dito, hindi naman ito formal vlog na sasabihin ko sa inyo, ito talaga yung nangyari, bla 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 bla. Lahat tayo may power na ikwento kung ano yung nasagap at dito natin ipagko-compile. No matter kahit sa ang source natin kunin, may magko-contradict talaga. 'Di ba? So, ano lang tayo, kwentuhan lang tayo as magkakabarkada. So, start natin magbasa ng Hello, Sir Frederick Quintans. Quintans pala. Quintas ako ng Quintas. Sabi gano'n ni Sir Frederick Quintans. Manyakis yan si Vic, pati Joey De Leon. Labas ang issue ng Pepsi Paloma ha. Wait lang ha. Labas ang issue ng Pepsi Paloma. Feeling ko manyakis lang si Joey De Leon eh. 'Di ba the way siya magbiro? Na MTRCB na yan dati, 'di ba? Sa Itbulaga. Yung joke niya kay Alan Kay, 'di ba? Sabagay si Vic De Leon. Si Vic Soto, Vic De Leon. Sino si Vic De Leon? Sabagay si Vic Soto no, chick boy din eh. Mahilig din sa bata eh. Pero siguro yung pag manyakis man siguro si Vic Soto medyo discreet. Unlike Joey De Leon na talagang ano, vocal, no? Sabi ni Ma'am Rial Labhana, start tayo dito sa unang sinabi. Matagal na talaga yung interview ni Julius Babaw kay Coca Nicolas, wala pang movie. Oo, 1 year ago, Pero yung re-upload kasi, ma'am, timing eh. 'Di ba? Nabanggit din ni Coca sa interview na yan na problemado daw si Pepsi sa nanay niya kaya nagpakamatay. Oh, okay. Ito yung may nagsasabi din kasi dito na na panoorin mo sana ng buo yung interview. Wala nang time. Ine-encourage kong kayo na magkwento. 'Di ba? Ikwento nyo na agad. Pag alam nyo, ikwento nyo na agad. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Proxirondo, hello ma'am sa UAE. Malamig ba dyan sa UAE ngayon? Hello. Hello ma'am from UAE. Saan kayo sa UAE ma'am? Dubai? Ay, tama, Dubai, UAE, Tapos, ano pa ba ang Abu Dhabi? UAE, tama? Anyway, sabi ni Mark J. Celeste, 1 year ago na yung interview kay Julius kay Coca. Nire-upload lang kasi trending. Oo, yan napansin ko din. Pag pinanood mo buo yung interview, may problema daw sa family si Pepsi, di sila goods ng nanay niya. Ayaw siya pauwi ng bahay. May problema na din sa financial kasi palaos na at kung ano-ano pang stress. 1982 pa yung rape case. Tapos 1985 siya nagpakamatay kaya medyo matagal na nangyari. Oh, ganun pala. Oy, thank you ha sa mga information na ganito. Ayun pala. At least kahit pa paano, nakaka-contribute din kayo sa discussion natin. Ayun pala, no. So, plausible sa narrative ni Coco, Coca, Coco,
sa narrative ni Coca, plausible na talagang gawa-gawa lang talaga ng manager yung issue ng rape. No? 1982 pa yung rape case, tapos 1985. Wait lang ha. Ano ba yung soft drinks beauties na yan? Hindi ko po kasi alam eh. Yes, pwede ko namang i-research ano, pero magandang tayo, nagkikwentuhan tayo dito. Ano ba yung mga bold star ba yung mga yan? Mga bold star ba yung mga yan? Yung sila Coca, tapos sila Pepsi. May Sarsi pa ba? Tama ba yan? May Sarsi pa ba na? Ano ba sila? Bold star ba sila? Kasi kung bold star sila, may naririnig din akong rumor na na hindi naman issue ang pagiging minor ni Pepsi Paloma, tama? Kasi hindi naman sila magbo-bold star kung minor sila. 'Di ba? So hindi naman issue ang pagiging minor nila, yung rape lang, 'di ba? Sabi ni Ma'am Yen, nakita ko po Sir B, nag-post si Daryl Yap ng pics kasama niya ang nanay at kapatid ni Pepsi Paloma. Nakalagay doon, sila naman ang magsasalita, sila naman ang magkukwento higit sa lahat pamilya. Ano kayang version ng ikikwento nila, no? Kung totoo ang sinasabi ni Coca, baka naman sabihin nila ang totoo. Sabing ganon, hello idol mo nga, nag-file ng demanda si Vic Soto. Wala naman daw pong nangyaring consultation sa kanila coming from the camp of Daryl Yap. Kaya kahit po siguro may twist ang story, mapanira pa din po para kay Vic Soto yung isinama ng name niya sa movie. Ito, may take akong bago dito eh. May naisip ako eh. Doon sa, hindi naman bobo yung mga yung mga attorney ni Vic Soto na makakita sila ng grounds, no, sa pag-file ng cyber libel. Hindi naman bobo yun, may grounds naman talaga kahit sinong abogado ang tanongin mo. Kaya lang, paano kung yung trailer na pinagbasihan nila ng ng demanda nila, sa bagay hindi lang naman yung trailer ang pinagbasihan eh. Ayon sa report kasi 19 counts, 'di ba? So isang count lang yung yung sa trailer, yung sino, ni-rape ka ba ni Vic Soto? Oo. Ano lang yun? One count lang yun, di ba? Paano kung yung trailer pala na yon, yung scene na yon ay panaginip lang? Ano pa yun? Paninira pa rin ba yun? Let's say halimbawa, ganito yung scenario, no? Kasi may mga scene na ganun eh. Yung halimbawa, anong movie ngayon na panood ko na binugbog niya yung boss niya, then biglang magfa-flashback lang yon, tapos hindi pala yun yung nangyari. Hindi pala yun yung totoong nangyari. May mga scene kasi na ganun eh. Or let's say, pasimplihin natin. Paano kung yung scene na, yung inamin niya na, panaginip lang pala yung scene na yon? Paano kaya yon? Di ba, men? Wala lang. Kaya curious pa rin ako, ano ba talaga mangyayari sa movie na yun? Sabi ni Sir Lipoy Furong, sana pinanood nyo ng buo yung interview. Sir, ikwento nyo na. Di ba? Obviously, kaya nga nagtatanong ako sa sabing ganun niya dito, sana pinanood nyo ng buo yung interview, yung tanong nyo andun ang sagot. Obviously, kaya ako nga tinatanong sa inyo kasi hindi ko na pinanood, dalang haba-haba noon. 'Di ba? Ang isa rin kasing ini-encourage ko dito, audience participation din. Kwentuhan tayo. 'Di ba? Napanood nyo, kwento nyo, 'di ba? Hindi na solve sa ganyan eh. Anyway, salamat sa pag-comment, sir. Drug addict po silang tatlo, inamin niya ni Coca sa interview. Oo, sa pananalita pa nga lang ni Coca, pag medyo ipit na ipit yung dila pag nagsasalita, di ba?
Common na common sa ano eh. Hello, Ma'am Herminia Yamazaki. Sabi ni Sir Isagani Topilar, ang kontrobersyal na kasong Pepsi Paloma rape ay hindi makakalimutan. Mahihalin tulad ito sa bulkang natutulog na kahit isang dekada na ang lumipas ay muli itong sasambulat. Naks, lalim ng mga ni Sir Isagani ah. Yan ang yan ang karma sa mga nasasangkot dahil hindi natutulog ang hustisya sa malinaw na pinalabo ng mga maimpluwensya ang ginagamit ay pera. Ito rin yung ito rin yung pinagtataka ko. Let's say, hindi, pasintabi sa mga supporters ng Tito Vic and Joey. Pasintabi sa mga supporters. Alam naman natin yung kontrobersya na yan ay dekada na talaga. Minsan tumatahimik, 'di ba? Tama yung sinabi, tama yung analogy ni Sir Isagani Topilar, 'di ba? Para siyang bulkan. Minsan tumatahimik siya, minsan ayan na naman. 'Di ba? Sa di malamang dahilan, every time na naririnig ko 'yan, every time pag-uusapan ng Eraserheads. Kasi nga meron daw, 'di ba, may kanta sila na may subliminal message tungkol diyan, 'di ba? So, every time na mapapag-usapan ng Eraserheads, yan, yan. Every time na mapapag-usapan ng history ng Tito Vic and Joey, lilitaw na naman yan. Ang sa akin, meron na ba silang definitive na sagot? Yang Tito Vic and Joey ha, meron ba silang definitive na sagot tungkol dyan? Kasi feeling ko puro kasi sila iwas eh. Kaya siguro hindi rin siguro mamatay-matay yung issue. 'Di ba? Yeah, sabihin na natin nananahimik na. Pero hindi mo kasi part na ng pop culture kasi natin 'yan eh. Yung urban legend kay Pepsi Paloma, pwede mong ihalin tulad 'yan sa ahas ng ng Robinsons eh. 'Di ba? At least nga yung Robinson sumasagot tungkol diyan sa ahas na yan. Si Alice Dixon nga nagsalita na tungkol diyan sa ahas na yan eh. 'Di ba? Alam nyo ba yung yung pinanggalingan ng ahas sa Robinsons? Ganito pala ang nangyaring issue diyan. Nag-shooting sila Richard Gomez. May content na ako diyan, panoorin nyo. Nag-shooting sila Richard Gomez, Alice Dixon sa loob ng Robinsons Galleria. 'Di ba? Now, yung yung dressing room nila ay sa CR. Dito nanggaling yung kontrobersiya eh. May mga bystander doon. Ito yung pagkaka-recall ko ha. Medyo siguro may pagkakamali ng konti. Pero all in all, ito yung istorya. May mga bystander doon. Siyempre, artista sila, no? Nag-change costume sila. Kaya doon nagsimula yung notion ng nasa fitting room daw siya inatake ng ahas eh. 'Di ba? Itong si Alice Dixon, nag-shooting sila sa loob ng Robinsons Galleria, nagpapalit siya ng damit ngayon sa CR. Itong CR na to ay sa labas ng ng department store. Sa department store sila may scene nun eh. Walang pwedeng pagpalitan sa di malaman dahil walang pwedeng pagpalitan ng costume nun. Dahil active pa yata yung mall during nag-shoot sila. Something like that, So, yung mga fitting room doon nagagamit pa. So, may isang CR na dinesignate na para maging dressing room yata nila. Doon sila magpapalit ng costume. Tapos habang nagpapalit sila ng costume doon, may mga tambay sa labas. Mga fans yun na hinihintay sila. Bigla daw, sa di malamang dahilan, dahil medyo bata-bata pa si Alice Dixon nun, 'di ba? Binibiro niya yung mga kasama niya doon. Biglang sumigaw siya ng ahas, gumanon siya. Doon nagsimula yung rumor na si Alice Dixon ay habang nagpapalit daw ng damit ay inatake ng ahas. Hanggang sa nag-evolve na
nagpapalit ng damit sa fitting room, natanggal yung, di ba, parang may trapdoor daw na nalaglag siya. Nakita niya yung ahas, di ba? Doon nag-start yung rumor. Nag-evolve yung chismis doon. Di ba? Nagkaroon lang ng linaw nung nagsalita na si Alice Dixon. Kaya lang, by the time na nagsalita siya, hindi na hit yung urban legend eh. Hindi na interesado din yung tao eh. Kaya hindi masyado naintindihan. Hindi nagkaroon ng magandang closure yung issue na yon. Pero pwede nyo hanapin yung content ko doon. Yung regarding doon. Parang ganito yan, dito sa nangyari sa issue ng Tito Vic and Joey. Hindi nila bigyan ng proper closure eh. Kung totoo man yun o hindi. Yung parang wala pong nangyaring ganon. Yun ay imbento lamang ng manager ni Pepsi Paloma, bla 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 bla. 'Di ba, men? Yun siguro yung hinihingi ng mga tao na closure. Kasi ang ginawa ng Tito Vic and Joey kasi parang habang buhay silang tumakas dyan sa issue na yan eh. Well, diskarte naman nila yon. Hindi naman bawal yung ginawa nila na yon. Hindi lang siguro na-satisfy yung tao. Ang sasabihin naman ng iba, anong pakialam ng tao buhay nila yan? Celebrity kasi sila eh. Public figure kasi sila. Hindi naman sila yung basta kung sino lang dyan na nakatayo sa kanto. 'Di ba? Mga Tito Vic and Joey, mga legendary ang mga yan eh. 'Di ba? Yun lang naman, hindi nabigyan ng proper closure yung issue na yan. Sabi ni Sir Joey Rivera, ungkat na naman yung rape case ni Pepsi Paloma kay Vic Soto. Parang baliktad, rape case ni Vic Soto kay Pepsi Paloma. Viral na naman kasi kwento sa kapehan, inaya si Pepsi kasama dyan si Richie the Horsey daw. Sabi ni Takito Batface, pati nga si Gold Rush Paranormal na topic na din to eh. Boss nagdemanda na, o nga sir na ano ko. Sabi ni ni Ma'am Hope Pasinabaw, mas excited pa mga tao ngayon sa case sa movie, but for sure, tatangkilikin to ng mga tao. But for me, before gawin yung movie, for sure, expected na ni Daryl Yap yung mag-react si Vic Soto. Pero tinuloy pa rin niya, which means he might be ready for any consequences. Whatever might happen, this man had balls to do that. Hindi, feeling ko may loophole talaga yung movie niya, kaya ganyan kalakas sa loob niyan eh. Maraming batikan na director na medyo naduduwag pa pagka halimbawa mga ganyan. Ibig sabihin may twist ito. Risk taker lang siguro si Daryl Yap. Sabi ni Mingming, hello Mingming. Kaduda-duda rin pahayag ni Cola na in-interview ni Sir Julius. Kasi bakit hindi niya man lang tinanong kung totoo yung sinasabi ni Pepsi na may pakana ang issue si Sir Ray. Doon niya malalaman kung sasabihin rin ng totoo ni Sir Ray eh. Nasa isang bahay sila or group na Soft Drinks Beauty. Feeling ko di totoo yung sinasabi ni Ma'am Cola. Pero kung totoo man, bakit nga magpapakamatay si Pepsi Paloma? Ang sagot daw dahil dahil daw sa pamilya eh, sa pressure daw eh. Kasi hindi na nga daw sikat, parang Make sense din naman na gawa ng gimmick ni ganito kung hindi na nga sikat yung artista. May sense nga naman na gawa ng gimmick ng manager na kunyari ni-rape ng Tito Vic and Joey. Dahil sikat na sikat ang Tito Vic and Joey that time. Pwede nga naman. No? Ewan ko. Gulo eh. Kung may letter mang iniwan si Pepsi bago siya magpakamatay, doon natin malalaman ang lahat. Pero malabong mangyari dahil magulo rin talaga ang showbiz noon. Wala pang anuhan ng screenshot noon eh. Hindi pa uso ang screenshot dati. Siguro kung may messenger at screenshotan na nung araw,
malalaman natin yung totoo. Isa sa mga case na mahirap talagang maresolba, maraming kwentong kumalat kasi tungkol dyan. Hindi na malaman kung ano yung ba yung totoo, kung hindi lang nagpakamatay si Pepsi at kung totoo talaga yan at nagkaroon siya ng lakas ng loob na panindigan yung kinakaso niya sa TVJ. Malaman na tapos na rin ang malamang natapos na rin ang TBJ, pero dahil sa kapangyarihan pero at pangangailangan, pwedeng gawa-gawa nga lang yung nangyari ng nga no, kay Pepsi Paloma. Ang tanong, bakit nagpakamatay si Pepsi Paloma? May mas maganda akong tanong diyan. Nung una, tanong ko rin yan ba't nagpakamatay? Nasagot na kasi dahil nga daw sa pamilya, sa pressure, dahil palaos na, di ba? Kailangan, siguro, wala nang ibubuhay sa ano. Let's say, sige, valid naman yun, ano? Ang mas magandang tanong niyan, bakit nag-sorry ang, ba't daw sila nag-sorry? I don't know. Si Tito Vic and Joey ba nag-sorry? Sila ba? Or si Richie the Horsey lang? Ang tanong, bakit may nag-sorry? Yun na lang yung ano. Yun na lang yung tanong. Bakit nag-sorry? Diba? Tingnan nga natin, search nga natin article. TBJ Apollo. Sa kung ba nabasa yon? Sa Wikipedia ko nabasa yan. Pepsi Paloma case. Ito yun, oh. Ayan, oh. Despite suspect's apology, Tito Soto has maintained his position against any involvement in the whitewashing of the rape case. Diba? Nag-apologize sila eh. Anyway, bakit nga naman sila nag-public apology? Yun ang magandang tanong. Doon sa nagpakamatay, medyo may ano na medyo may linaw na Sabi ni Ma'am Clary Ginos, bungo si Pepsi nagpakamatay 1985 na, yung rape issue 1982 pa iyon. Sorry, hindi ko na naabutan yun eh. Madami nang nangyari after pumirma ng affidavit of desistance. Umalis na rin si Pepsi sa pangangalaga ni Ray de la Cruz. Bumalik at umalis ulit. Iba na manager niya nung nagpakamatay siya. Parang ang weird naman na dami na nangyari sa buhay ni Pepsi, nakagawa na ng madaming movies at may shows siya. Tapos nagpakamatay siya dahil din sa rape. Pero, ma'am ha, yung psychological impact kasi nun, may pagkakataon kasi na pasumpong-sumpong yun sa isip mo yung trauma. Maybe ngayon makakalimutan mo ngayon, tapos biglang susumpong na naman sa isip mo. Parang yan matagal talaga mag-heal yan. 'Di ba? Parang halimbawa, namatayan ka ng mahal sa buhay, no? Let's say 2016 namatayan ka ng mahal sa buhay. Oo, nakasurvive ka hanggang 2020, patawa-tawa ka. Then maaalala mo na naman uli, biglang iiyak ka na naman. I don't think na may kinalaman yung
yung tagal nung nangyari. 'Di ba? Kung papakinggan mo yung kwento ni Coca at Sarsi, it seems may issue sa pamilya si Pepsi. O yun, pwede nga din naman yun, na pressure. Malamang sakyan ni 88 yan bungo. Pero sa nag-post si Daryl Yap na di naman close si Coca at Pepsi. Oh. Hindi naman kailangan maging close mo yung tao. Hindi, kahit pa sabihin mong hindi sila close kasi magkasama sila sa isang management 'Di ba? Tsaka team sila, soft drinks beauty sila eh. Kahit pa sabihin mo na kahit ikaw ka-close mo ba lahat ng mga kaklase mo nung high school? Hindi naman, 'di ba? Pero pwede mo sila makakwentuhan, 'di ba? Sabi ni Primordial, curious lang ako bakit nadawit pangalan nila kung hindi sila sangkot. Anong punot dulo bakit nadawit ang pangalan nila kay Pepsi Paloma? Gusto nga daw ng gimmick dahil palaos na. Additional reading material. Medyo matagal na naisulat ito ng mga writer. Listed his reference din. Search nyo po Pepsi Paloma Filipino. Nagtataka ako doon sa public apology bakit walang archive footage or clippings ng People's Journal. Siguro yung video pwede pa ipadelete nila Tito Soto. But yung dyaryo, kaya ba nila ipahanap yung mga kopya nun at say sunugin? So walang footage. Baka mamaya apology din. Fake din. Gulo, no? Sa bagay, pwedeng papaniwalain na nag-public apology, pero hindi naman. Kaya nga, mahirap din kasi mahirap din kasi yung hindi rin nagsasalita yung Tito Vic and Joey once and for all sa ganyan. Bakit hindi sila gumawa ng sarili nilang documentary, di ba? Kasi legacy nila yung yan din ang hindi ko maintindihan. Legacy nila yung madadamay. Bakit ayaw nilang magsalita para linawin? Kahit hindi na sila magsalita. Kahit magbayad sila ng gagawa ng documentary na pabor sa kanila. At least magkaroon ng formal na reference yung mga tao do sa kung ano talaga yung posisyon nila tungkol dyan. Hindi yung palaging iiwas sila ng iwas, no? Tanong ko lang, boss, sa inyong palagay, yung mga gumawa sa pelikula ni Pepsi Paloma is pwede din bang makasuhan or isama sa kaso? Feeling ko hindi. Kasi parang hindi naman sila liable Ang liability lang naman nila, may contract of obligation kasi sila dun sa nagbayad sa kanila na gawin yon. I don't know, pero sa bagay, tama ba yung pwedeng gawing analogy na pag binayaran kitang patayin mo si Juan, di ba, makukulong ka din. Ibang-iba naman siguro yun sa babayaran kita na mag-artista sa isang pelikula na gagawin ko na panira kay ganyan. Iba na naman siguro yun. Di ba? Tapos na pag nabanggit yung Solo Hotel, if ever wala mang CCTV noon, merong record yung hotel na yon if ever nag-check-in sila doon. I'm sure, meron naman siguro yon pagdating ng mga dating nag-work doon. Siguro kilala nila ang TBJ, kaya I'm sure may mga witness. Meron siguro. Meron naman siguro. Kaya nga, di umano nga daw, magfa-file nga daw ng case. Ibig sabihin, kasama yan sa case build-up noon. Di ba? Kailan nyo ka humingi ng hula? Sabi ni Alvin Endless Loser MLB. Sabi ni Utog TV, boss, iba na yung ubo mo matigas na, parang kinulam ka na ata, boss. Hindi naman, ang sabi ko sa kanya, buong linya kasi ng bahay namin dito, may trangkaso kami lahat. Tsaka may man nagko-comment din sa akin na may trangkaso din. Lahat kami kinulam. Hindi naman siguro. Sabi ni Aldion Luis TV,
Matagal na panahon na yung issue na yan. Tsaka siya nagpakamatay. May nakalib-in na siya nun ata. Si Pepsi Paloma. Ang hindi ko po maiintindihan ay bakit po ang panig nila Vic ay naglabas dati ng isang public apology. Oo nga, ito nga din ang tanong ko pero ang sabi, oo nga naman, ba't walang footage yung public apology na yan? Ano? Mayroon din pong lumalabas na voice record ni Richie DeHorsey stating na nagsorry na daw sila kay Pepsi. Eto, meron ba neto? Ang lumalabas raw na rason pagkamatay ni Pepsi Paloma is about droga daw. Kung itong kay Richie DeHorsey, narinig ko na to. Akala ko nga siya lang yung nag-sorry eh. 'Di ba? Para sa akin, sabi ni Ma'am May Rivera, "Oy, Ma'am May Rivera, ikaw yung kumanta nung Aray." Para sa akin, ngayon sila magdedemanda ipatay na ang biktima at parents. Paano ipagtatanggol ng patay ang sarili niya? Totoo man o hindi, dapat yung buhay pa ang tao sila nagdemanda para mapagtanggol niya sarili niya. Si Daryl Yap po yung dinimanda. Sabi ka ng Brother Bungo TV, sabi ni Astro Jaeger Bomb TV. Hello, sir. Matanong ko lang, kung patay na si Pepsi Paloma, saan nakakuha ng plot para sa film? Sabi kong sagot sa kanya, nag-interview ng mga kamag-anak at friends eh. Oo, nag-interview siya ng kamag-anak at friends. At the same time, parang nabasa ko sa post ni Daryl Yap na doon siya kumuha ng info sa mga lumang newspaper clippings, archive footage, 'di ba? Nag-i-interview daw ng mga kamag-anak at friends lol. Sabi ganoon ni what if bro, anak pala ni Pepsi si Daryl Yap? Oo nga no. Pero may anak daw may anak daw si Pepsi Paloma. Totoo ba? Paki-confirm nga. Sabi ni Sir Neil Lester, si Sir Neil Lester ba tong Octaves na to? O sabi ni Octaves, kala ko Sir Neil Lester. Gayon pa man, napanood ko yung interview kay Dinky Du. Pinatotohanan niya din bago siya na mayapa na hindi totoo ang issue na yan. Yung manager nila na si Dr. Ray, marami ang nasangkotang issue, manager nila. Kaya ang sabi, gagawin ng lahat ng manager nila para sumikat ang mga talent niya. Medyo valid yung yung reason na yun. Gayon pa man, dapat magsalita na din ang tatlo kasi hindi mamatay-matay ang issue, lalo na pag narinig pa ang espolarium, hindi talaga nawawala ang issue na yan. Kaya nga, ihahunt sila ng ihahunt niyan eh. Tama yung sinabi ni Sir Isagani Topilar kanina na parang bulkan yan. Na kahit manahimik yan ngayon, darating ang time, sasabog na naman uli yan. Hanggat di nila ginagawa ng paraan yan. Sabi ni Honey Manoy, napanood ko yan dati. Pagkakatanda ko, documentary din siya. Halos magkasunod lang din in-interview si Coca. Nagpakamatay daw talaga si Pepsi Paloma dahil sa boyfriend niya na nahuli niya na nag-cheat. Ibang anggulo naman ito. Sabi ni Ma'am Jenny Cabradilla, ibig sabihin yung paghingi nila TBG ng tawad kay Pepsi, gawa-gawa lang ng People's Journal. Pwede, kasi wala daw footage nito eh. Pero makakapag-present ba kayo sa akin ng hanapin nga natin yung recording daw ni Richie DeHorsey na may reference na nag-sorry daw sila kay Pepsi Paloma. Tingnan nga natin. Parang pwede, no? Kaya lang, tinanggi ba nila na nag-sorry sila kay Pepsi Paloma? Ang tanong kasi, bakit may paghingi ng tawad ng TBJ kung wala naganap na rape? Ikaw sa sarili, bakit kahingi ng tawad sa isang tao kung wala namang ginawang mali? Di ba?
Hindi, pwede rin kasi mangyari, I'm so sorry kung ganyan ang nangyari sa'yo. Pero wala kaming kinalaman sa mga binibintang mo. Pwede kasing ganun yung sorry eh. 'Di ba? Ano yung suicide ni Pepsi, trip lang na gawin ni Pepsi yun. Yung suicide kasi, pwedeng may ibang reason. 'Di ba? Alam naman natin womanizer tong Vic Soto at nung mga panahon na yon na-involved din sila sa paggamit ng droga. Itong si Richie Dorsey na involved din sa drugs. Yan. Siguro naman napag-isipan din ni Daryl Yap na madaming beses kung dapat bang gawin ang movie na pwede siya makasuhan. Sana pinalabas pa din itong movie kahit na magkaso ng TVJ. Sabi ni Sir Gary Ghostbuster, sobrang tagal na yan issue. Sabi ni Bloomberg, boy gatas. Uso eh. Sabi ni Sir Surge TV, 2058, yung timestamp, tumumal po ang project and financial problem. Ayun yung reason kung bakit ano. Sabi ni Sir Marco Rosales, posible talaga magpakamatay ang tao pag di niya nakuha ang hustisya. Sabi ni Chillax Travel and Music, mag-research ka muna, 1982 nangyari ang rape, nagpakamatay 1985, nakagawa pa ng movies. Hindi rin eh, pag psychological po kasi ang problem, pwede eh. Pwede. May mga time na ganyan na anong case ba yon? Murderer siya, no? Murderer siya. Matagal na nangyayari yung ano. Pero nakukonsensya siya ilang taon na nangyari. 'Di ba? Pwede. For me kung pag psychological yung problem, pwede. Dadalhin mo yan hanggang pagtanda eh. Pati nga yung mga bata na minaltrato nung bata sila. Pwede. Pwede naman kung halimbawa mapag-isa sila. Hindi ko sinasabing yun talaga reason yung rape pero pwede. Sabi ni Sir Rafael Mendoza, paano kaya ikakabit ni 88 sa linyo sa usapin ito ni Daryl Yap? Hinihintay ko nga eh. Hello Sir Rapi Medina. Hello, Bernard Kenneth Suerte Felipe. Hello. Goatlink Cycle Channel. Hello. So, bago tayo magtapos, pakinggan nga natin itong ni Christopher Min. Itong niya. Kung isang pinagpipistahan na kwento ngayon ang ating mga kababayan. Ito yung clickbait na ginawa at inilabas, ipinost nitong si Direk Daryl Yap. Ako sa akin parang wala nang credibility to si Christopher Min eh. Best thing na natin sasabihin. All sa plano niyang i-produce at gawin na pelikulang The Rape of Pepsi Paloma. Isang araw ay nag-text sa atin si Daryl. Sabi niya, Nanay, pwede ba kitang tawagan? Hihingi lang ako ng opinion mo at saka advice. Sabi ko, oo. Then nag-usap kami. Sabi niya, Nay, bakit kaya tinanggihan ng Viva itong pelikulang plano kong gawin? The Rape of Pepsi Paloma. Sabi ko, talagang tatanggihan ni Boss Vic Del Rosario yan. Dahil ang kanyang pakikipagkaibigan sa Tito Vic and Joey ay malalim pa sa alam mo. Ang singing career, ang recording career ng Tito Vic and Joey ay nagsimula sa Vicor kay Boss Vic. Oo, tama. Diba? So, malalim talaga. Malalim. Hindi niya talaga papayagan siya pa ang maging dahilan. Ba't parang wala akong natatanda ang kinanta ng Tito Vic and Joey? May alam ba kayo? May greatest hits pang hanggang 3 pa nga eh. Para na-produce at lumabas itong pelikulang ito. Sabi ko sa kanya, Direk, bakit gusto mo pang ilabas ito? Itong The Rape of Pepsi Paloma na sinasabi mo. Mismo si Coca Nicolas sa isang panayam ay sinabi niya na walang katotohanan yan. Ang dating manager namin ang gumawa niyan. Ang namayapang si Dr. Ray de la Cruz para pag-usapan at mabuhay ang karera. Pangalawa, kwentong kotsero po ito mga kachika. Isipin ninyo, sabi ni Direk Daryl ay menor de edad si Pepsi
Pepsi Paloma nang siya Oo. diba? Nung pong mga panahon na yon, kapag ka ikaw ay nang rape ng minor de edad, habang buhay po yan. Habang Kulong. buhay. No, death penalty yata yun eh. Yung kay Maggie de la Riva, di ba, death penalty inabot nun ng rape doon. Hindi pa minor de edad yun, ha? Nakulong yan. Oo. Mhm. Bakit po namayagpag pa rin ang Tito Vic and Joey sa mundo ng telebisyon at pelikula nang wala namang kaso? Kaya ito po ay isang urban legend. Weak ang argument ni Christopher Min doon. Weak ang argument niya. Akala ko sasabihin niya dito, minor de edad daw ano sabi niya? Si Paloma nang siya Minor de edad. Di ba bold star ito? Ito yung tanong ko kanina eh. mabuhay ang karera. Pangalawa, kwentong kotsero po ito, Tamo. mga chika. Isipin ninyo, sabi ni Direk Darrell, ay minor de edad si Pepsi Paloma nang siya Di ba? Minor de edad si Pepsi Paloma. No? Ang ine-expect kong sasabihin ni Christopher Min, kung minor de edad si Pepsi Paloma nun, bakit nag-bold star siya? 'Di ba? Nung Pero ang sagot naman ni Christopher Min, namayagpag ang career. It doesn't make sense. 'Di ba? Ang weak nung argument na 'yon. Okay na sana, kaya lang sobrang weak nung argument na porkit ba nang rape ka, kailangan bumagsak na yung career mo? Paano kung magaling ka lang talagang magtago? 'Di ba? Hindi siya pasok na argument. po mga panahon na yon, kapag ka ikaw ay nang rape ng minor de edad, habang buhay po yan. Habang Kulong. buhay na kulong Pagkakulong. yan. Oo. Tsaka, you have to understand na hindi na nga daw nagkaso si Pepsi Paloma. Weak argument galing kay Christopher Min. 'Di ba? Hindi ka naman agad-agad makukulong na nang rape ka eh. Kailangan kasuhan ka muna. 'Di ba? Bakit na mayagpag yung career? Paano kung magaling lang magtago, 'di ba? Or magaling lang mag-cover up? Doesn't make sense yung hindi strong ang argument. Kung magdedepensa kayo kay I have nothing against Tito Vic and Joey, pero kung ganito ka-weak yung depensa nyo, yung depensa ito ng ng may kinikilingan. Hindi siya depensa ng yung hindi may butas sa kwento ni Darrell Yap. Minor de edad daw, bakit nag-bold star yan kung minor de edad yan? Nung time na, di ba? Ganun dapat ang mga pero yung paano mang-rape, namayagpag yung career ni wala. Weak. Bakit po namayagpag pa rin ang Tito Vic and Joey sa mundo ng telebisyon at pelikula nang wala namang kaso? Kaya ito po ay Meron nga. legend. Nga daw, nagpumirma nga ng desistance si Christopher Min naman. Ewan ko ba dito kay Christopher Min? Ang hina nung argument niya, please. Ang tinatawag, isang kwentong kotsero na wala namang naniniwala pero pinasubo para wasakin sila sa publiko. Pinag-usapan mo itong trailer na ito. At kasi may name Teaser. oo. Oo, may may pangalan name talaga drop. ni Vic Soto. Kaya ikaw ba, ano to? Alam mo, una kong naisip, bakit ngayong mga panahon ito inilabas ni Direk Darrell Yap ang teaser na yan? Oo. Una, The Kingdom. Sikat na sikat. Kumikita, matagumpay. Di sana pinalabas yung bago yung The Kingdom. Hindi ko rin nagigets yan eh. Mas maganda palang pinalabas muna yan bago itong The Kingdom. Another sablay. Wawasakin si Bossing Vic. Hindi siya kikibo dyan. Hindi niya i-dignify yung kwento na yan. Pero nakapanira ka na Direk Darrell Yap ng isang pamilya ng mga kaibigan ni Bossing Vic Soto. Napaka-hipokrito ng kay Christopher Min no. Sorry, Pero ganyan din ang ginagawa mo, di ba? Mga kasamahan, binanggit mo pa ang pangalan. Ano ngayon ang lumalabas sa publiko na si Bossing Vic ang nang talaga dahil ang sagot noong tinanong ni Alhar ay nirape ka ba ni Vic Soto? Di ba ganon? Oo. Acting na acting din Ah, sila. sige. Kunwari, ikaw daw si Gina Lacar, di ba? Okay. Tatanungin mo ako, di ba? Totoo ba na nirape ka ni Vic Soto? Isipin mo yan, ha? Walang respeto. Ako, ang tingin ko kay Direk Darrell Yap ay isang witty director. Natutuwa ako sa kanya
kanya-kanyang mga atake paminsan-minsan. Pero this time, hindi mo ako kasama sa gusto mong palabasin. Mas matimbang ang Tito Vic and Joey K. Ano ang gusto mo, Direk Darrell? Nanay. Ang wasakin si Bossing Vic Soto dahil sa tagumpay ng The Kingdom? Anong gusto mo? Ang wasakin din ang nalalapit na pagkandidato ni dating Senate President Tito Soto? Kaya mo to pinalulutang? Ang wasakin mo rin ang imahe ni Joey De Leon? Ano? Ano ang gusto mong palabasin dito? At ikaw pa siguro ang isa sa pinakahuli na maaaring maglatag ng kwento ni Pepsi Paloma kahit pa magkababayan kayo sa Olongapo. Wala kang alam. Ano ang sabi ko sa'yo? Bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin? Kasi ganito, pinag-usapan to. Oo, pinag-usapan. Pero ang tanong, pinaniwalaan ba? Ayun. Diba? Yun May naniwala. To be fair naman, masyadong si Christopher, may naniwala dyan. Di ba? Sa duwende nga ni 88 may naniniwala. Diyan pa sa kwento na nalimbag o nalathala sa mga dyaryo nun, di ba? Anyway, mga kababayan ko. So, yan lang po muna mapapag-usapan natin. Maraming salamat. Bye-bye.